Ako si Xiao Ingran. Nagmamalaki na humarap sa inyong kataas-taasan, prinsipe. Pinakamainit na kinamumuhian ko sa buhay ay ang mga babae mula sa mga pamilyang mayayaman at may malalim na pag-iisip. Hindi ito ang aking hangarin na ikasal sa prinsipe. Hindi ito ang aking layunin. Nangako na ako sa prinsesa na tayo'y magkasama sa buong buhay. Hinding-hindi ba? Bakit ka umiiyak? Parang may nararamdaman si Guna. Parang nakita na siya dati. Mahal na Ginoo. Alam ko po. Alam kong kayo at ang prinsesa ay magkasundo. Ayaw kong masangkot sa ganda ng mga ito. Nais ko sanang makasama ka, mahal na Ginoo. Ngunit kung lalabag sa utos ng hari, ang daan-daang tao sa pamilya Xiao ay maaaring mapahamak. Kaya't hinihiling ko na sana ay manatili ka sa Chao Hua Hall ngayong gabi. Atomikong Espiritu. Pumasok. Miss, ang balat ninyo. Huwag nang pag-usapan ang mga lalaki. Kahit ako, bilang isang babae, ay hindi mapigilang humawak nito. Miss, nakita ko kayo. Araw-araw, kailangan kong gamitin ang pulang bote ng langis para sa masahe ng mga babae. Ako'y curious, ano ito? Hindi lang ito nakakapagpasuso sa babae para maging mas madaling mabuntis, kundi nakakapagpasaya rin sa lalaki at nagiging adik. Ginoo, sabi ng amo mo pumunta ka sa main hall. Palitan mo na ang damit ko. Ako si Xiao Ingran. Hindi sinasadyang nakarating sa sinaunang panahon. 17 taon na. Kung bibilangin ang mga araw, ang utos ng emperador para sa aking kasal. Dapat ay ngayon na. Ang pangunahing anak na babae ng Xiao, si Xiao Ingran. Marangal at mahinahon. May magandang katangian at talino. Narapat na makipag-ugnayan. Ipinagkakaloob kay Xiao Ingran bilang pangalawang asawang prinsipe. Upang ipagpatuloy ang dugo ng Maharlika, aking tinanggap ang utos. Ran-er, ang prinsipe ay malupit at mabagsik. Tanging ang prinsesa lamang ang kanyang minamahal. Kung hindi dahil sa prinsesa, sa loob ng 4 na taon sa palasyo ng prinsipe, wala kang anak. Hindi rin gagawin ng hari na ipagkaloob ka sa prinsipe. Nababahala ang ama mo na baka ikasal ka. Na magdusa ka. Kung si Ingran ay hindi magpapakasal, ang buong pamilya namin, ang pamilya ng Xiao, ay mapaparusahan sa paglabag sa utos. Hindi na kailangang mag-alala ang ama. Para sa pamilyang Xiao, handang magpakasal ang anak na babae sa palaasugan ng prinsipe. Ngunit narinig ng alipin na sa nakaraang 6 na buwan, ang mga maharlikang babae na nagpakasal sa palaasugan ng prinsipe ay o namatay o napinsala. Mag-aasawa ang dalaga roon. Mukhang hindi maganda ang kalabasan nito. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Ako ang magpapahintulot sa prinsipe. Na makuha ang kapangyarihan at pagmamahal ni Tu Jings. Na maging sandata ko para baguhin ang aking kapalaran. Naway pakiusap po, Hari. Magtutuloy po sana kayo sa Chao Hua Hall ngayong gabi. Hindi siya humihingi ng pabor. Ang puso niya ay para sa pamilya. Dapat siya ay isang taong may mabuting asal. Ngunit nangako si Guna hindi. Matutulog kasama ang ibang babae. Sa iisang kama. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Maaari akong matulog sa hiwalay na kama mula sa inyo, mahal na Ginoo. Alam ko na. Magsimula ka na.
Salamat, mahal na Ginoo. Ang mga lalaki ay nangangako sa mga babae. Isang buhay, isang pag-ibig, isang pangako. Ngunit ang mga tukso sa kanya ay hindi pa sapat. Yung Jings, wag mo akong hawakan. Kaya mo bang tiisin? Ang tamis ng bulaklak at prutas, amoy peach. Ito pala ang amoy niya. Si Guming, nangako siya. Nasiilang ang tanging mahal niya. Pero may reaksyon siya sa ibang babae. Hindi pa niya naranasan ito dati. Matapang. Mahal na prinsipe. Anong nangyari sa iyo? Sino ang nag-utos sa iyo na lumapit sa akin? Hindi ba't ikaw, mahal na prinsipe? Ang humawak sa akin habang natutulog. Kayo mga babae ng mga kilalang pamilya, mga mapanukso at mapanlinlang. Nakita na ng marami ang pag-iisa. Araw, hindi mo kailangang bigyan ng tsaa ang prinsesa. Manatili ka lang ng maayos sa Chow Hua Hall. Inang, prinsipe. Naku, inang, hindi kayo natulog kasama ang prinsipe kagabi. Na magkasama. Yitset, ayaw niyang hawakan ako. Hindi dapat malaman ito ng prinsesa. Kung malaman niya, tiyak na ipapaalam niya ito sa emperatrice. Kung parusahan ng emperatrice, paano ka makakapagtaguyod sa palasyo ng prinsipe? Hindi. Kailangan nating tiyakin na malaman ng prinsesa kung bakit ito. Ang plano ko, unang hakbang, ay tinatawag na pumasok ka sa bitag. Ako si Xiao Xingran. Bumabati sa nakatatandang kapatid na prinsesa. Hindi ko akalain na si Xiao Zfai ay ganito kaganda at kaakit-akit. Magugustuhan kaya siya ni Jingjej. Pakiinom ng tsaa, nakatatandang kapatid. Gusto mo bang sunugin ako? Magbabalik ako sa paggawa ng tsaa. Ate, magtiya ka. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Si Xiao, ang pangalawang asawa, ay galing sa mayamang pamilya. Hindi naman siguro kahit isang tasa ng tiya ay hindi niya maihahanda. Ate, magtiya ka. Ate, magtiya ka. Ate, magtiya ka. Ate, magtiya ka. Mahal na prinsipe, nakita ko lang ang pangalawang asawa na pumunta sa silid ng prinsesa. Talagang hindi na siya nakapagpigil. Nariyan ako. Hindi siya makakapagbigay ng problema kay I. Tara, pumunta tayo sa Kiwudyan. Paalalahanan ang kapatid na uminom ng tsaa. Ang mukha ni Xiao Zfai ay napakaganda. Kung ako ay isang lalaki, tiyak na mahuhulog ako sa kanya. Bumalik ka, kapatid. Karaniwang mga lalaki ay maaaring mag-init ng damdamin sa kanyang kagandahan. Ngunit hindi tulad ng prinsipe. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko itinatago sa iyo, ate. Ang prinsipe ay nanatili kagabi sa Zhaohua Hall. Ngunit hindi siya nakipagtalik sa nakababatang kapatid. Ano ang sinasabi mo? Hindi kanya hinawakan, prinsipe. Hindi ka pa nahawakan ng prinsipe. Kapatid, kahit nakagabi ay pinatuloy ng prinsipe. Sa Zhaohua Hall, ito ay dahil sa utos ng hari na mahirap labagin.
Ninais na mapanatili ang angkan ng Xiao. Alam mo, kapatid, ang pagmamahal ng ate sa prinsipe ay kasing matibay ng ginto. Talagang ayaw kong magalit si ate at ang prinsipe. Dahil wala namang sama ng loob ang kapatid. Akala ko siya ay may masamang balak. Ngunit hindi ko inasahan na ang kanyang isip ay napakasimple at bukas. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Mukhang nagkamali ako sa kapatid. Basta't maalis lang ang hindi pagkakaintindihan. Ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng nakatatandang kapatid at ng prinsipe. Nakapagbigay ng kapanatagan sa nakababatang kapatid. Mangyaring uminom ng tsaa, nakatatandang kapatid na prinsesa. Uminom ka ng tsaa. Hindi ko akalain na si Xiao Yingran ay ganito kabodong at takot. Mukhang hindi naman siya nakakatakot. Tumayo ka at magbigay ng tsaa. Kuya Ji. Han Yi. Rong Jings ay labis na nahulog sa'yo. Malaya at mapagpanggap. Akala niya ito na ang tunay na pag-ibig. Ngunit kung sakali, kapag nakita niya na ikaw ay may malalim na plano, at may dalawang mukha, ano kaya ang mararamdaman niya? Inang, kahit na ang prinsesa, ay hindi gusto ang ating pangalawang asawa. Huwag naman siyang basain ng mainit na tsaa. Sira na ang mga kamay niya. Ikaw, mababang uri, naglakas loob kang siraan ako. Kapatid Jing, bakit ka nandito? Kuya Jing, bakit ka nandito? Yi, ano ang ginagawa mo? Ako, Prinsip, ito ay katulong ng asawang babae ni Xiao. Princess na kasintahan. Ito lang ang pumatay sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling, alipin. Ginoo ng konsorte. Malinaw na nasunog siya. Lian Qiao. Yao Wang. Ako po ang nakatama ng paa ko nang hindi sinasadya. Siyang nagbasag ng tasa ng tsaa. Walang kinalaman ang kapatid. Huwag mong sisihin ang kapatid. Itong si Xiao Yingran, napakawalang hiya, na nagtatangkang magpanggap na mahina, para makuha ang simpatya ni Kuya Jing. Pumunta sa tanggapan ng medisina, at kumuha ng isang bote ng gamot. Choir, pumunta ka sa aking silid, at kunin ang mabuting gamot sa sugat. Para kay Xiao's fee. Anong nangyari sa binti? Para sa prinsipe. Ina ng mga side consort. Kanina sa pag-aalay ng tsaa. Nakangal ng matagal. Lian Qiao. Kagalang-galang. Wala po akong problema. Yi. Ako ang mauuna sa paghatid kay side consort Xiao pabalik. Babalik ako mamaya para tingnan ka. Jing Jej. Siyang Ling. Ito si Jing Jej. Unang beses niyang yakapin ang ibang babae sa harap ko. Natatakot ako. Baka talagang ma-in-love siya kay Xiao's fee. Huwag kang mag-alala, Ginooy Rina. Sa nakaraang kalahating taon, maraming mga kabit na inilabas mula sa tanggapan ng prinsipe. Hindi ba? Lubos kang minamahal ng prinsipe. Walang katulad. 4 na taon na ang nakalipas. Nagkita sa labas ng dulo ng hangganan. Sinasadya kong palitan ang pagkakakilanlan ng tagapagligtas ni Jingjej upang makuha ang kanyang pagmamahal. Ngunit wala sa aking balikat ang tanda ng tagapagligtas niya na may bulaklak ng peach. Kapag naganap ang pagsasama, tiyak na mahahayag ito. Xiao Yingran, inaatake mo ba si Kuya Jing sa akin? Tiyak na paiiralin kita sa palasyo ng prinsipe. Hanggang sa hindi mo nakayanin ang sakit. Maraming salamat, kagalang-galang, sa paghatid sa akin pabalik. Mamaya, ipapadala ko sa iyo ang gamot sa pamamagitan ng iba. May mga usaping pampamahalaan pa akong kailangang asikasuhin. Umalis na ako.
Mahal na Reyna, hayaan ninyong tulungan ko kayong maglagay ng gamot. Mahal na pagsisilang. Narito na po ang gamot. Mahal na Reyna, ang iyong balat ay napakasensitibo. Ngayon, nag-alay ng tsaa at nakaluhod ng matagal. Sa oras na ito, mukhang hindi na ito mawawala. Prinsesa, ikaw ang tunay na asawa ng prinsipe. Walang masama kung magmumakaawa ako ng kaunti pang oras. Sa anumang kaso, maaaring hindi na muling. Bumalik ang prinsipe sa Chaohua Hall. Prinsip, narito ang gamot na dala ko para sa iyo. Maraming salamat, mahal na Ginoo. Ilagay mo lang sa mesa, mahal na Ginoo. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang gamot. Mangyaring umiwas ka, mahal na Ginoo. Ito ang aking palasyo ng prinsipe. Ikaw ang aking pangalawang asawang babae. Ano ang gusto mong gawin ko para umiwas? Hindi ko sinasadya na umiwas sa iyo, mahal na Ginoo. Ayaw ko lang talaga na magka-misunderstanding si ate. Mabait siyang tao, pero kailangang mag-aksaya ng buong buhay sa haring tahanan. Sa huli, siya ang nag-iisa niyang naiiwan. Sa loob ng 7 araw ay ang festival ng mga parol. Kung interesado ka, maaaring samahan kita at si sa pagpunta. Totoo ba? Gamitin ang gamot ng nag-iisa. Hanyi, ibibigay ko sa iyo sa araw ng Lantern Festival. Isang alaala na hindi malilimutan, na nakaukit sa puso. Kuya Jing, narinig ko na ang Lantern Festival ngayong gabi. May parada ng mga bulaklak, pagpaparada ng mga bulaklak, at ang pagpaparada ng mga pulang rosas. Sandali, samahan mo muna ako, tingnan natin. CJ. Ay nako, nakalimutan ko na nandito pala si ate. Ate, umupo ka na po. Salamat, ate. Xiao Yingran, akala mo na sa pamamagitan ng panliligaw ng mga panlilinlang na parang lobo, ay mapapahamak ako, at mawawala ang pagmamahal ni Brother Jing. Ngayon gabi, paparamdam ko sa iyo ang sakit na hindi ka na makakaya. Narinig ko na ang matamis na sopas na mansana sa Kingfing Tower. Sobrang sarap. Anak na babae, tikman mo. Maraming salamat, ate. Salamat, ate. Talagang may gamot sa sopas ng peras. Kumusta? Masarap at matamis ang sopas ng peras. Napakabuti nito. Anong nangyari? Ngunit hindi maganda ang pakiramdam. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Gusto kong magpahinga sa silid. Ngayong gabi, mukhang hindi tayo makakapaglibang ng sabay. Xiangling, dalhin mo si Xiao Tsai para magpahinga. Opo, inang. Inang, Tsai. Salamat, mahal na Ginoo. Ang maliit ay tiyak na magbibigay sa asawang ito ng magandang pakiramdam at magandang saya. Asawa, nandito na ako.
Kapatid na Jing, hayaan natin si Xiao na magpahinga dito. Tayo ay pupunta sa bayan. CJ, kaharian ng prinsipe. May problema. Nawala si Prinsesa Xiao. Gago. Anong ibig sabihin na nawala? Kaninang sandali, tinulungan ko si Prinsesa Xiao. Pahingahin siya sa kanlurang silid. Pagkatapos ay bumalik ako dala ang tsaa. Ngunit napansin niya, wala na si Xiao's fee sa kwarto. Kuya Jing, walang bantay sa tabi ni Xiao Mei. Baka nakatagpo siya ng anumang panganib. Zhao Xuan. Nandito siya. Magpadala ng tao upang i-block ang Qingfeng Tower. Siya sa atin mo ito ng paisa-isa. Yi, magpapadala si Gu ilang tagapagbantay upang magbantay sa labas ng bahay. Huwag kang gumalaw ng basta-basta. Hintayin mong hanapin kita mamaya ni Gu. Jing, huwag kang mag-alala sa akin. Mabilis, hanapin mo si Xiao Mimi. Xiao Yingran. Kung makikita ni Jingjej, na nawawalan ka ng dangal sa kamay ng karwahe. Tingin ko, paano mo pa maitataguyod ito? Bilang isang side consort ng prinsipe. Runner. Nandyan ka ba sa loob, Runner? Runner. Runner, magising ka. Tubig. Tubig. Tao. Anong utos, Ginoo? Ang aking asawa ay nasa iyong restoran. Bigla siyang hindi maganda ang pakiramdam. Agad na tawagin ang doktor. Huwag mag-alala, Ginoo. Walang masama sa ginang. Ngayong gabi ay piyesta ng mga ilaw. Maraming mga batang mag-asawa ang pumunta sa Qingfeng Pavilion para mag-tea at mag-flirt. Sa ating bulaklak na tsaa, may kaunting pampasigla na inilagay. Ginoo, mag-enjoy ka na lang ngayong gabi. Ano ang sinabi mo? Dali, kunin mo ang lunas para sa akin. Ginoo, walang lunas ang gamot na ito. Tanging kasiyahan lamang. Kung sa loob ng isang oras, hindi mabibigyan ng lunas ang dalaga, hindi na siya magkakaanak habang buhay. Runner, anong ginagawa mo? Mahal na Ginoo, pakibitiwan mo ako. Hayaan mo na akong mamatay. Ikaw ang paboritong asawa ng nag-iisa. Kaya't ganito ang iyong pagdiriin sa akin. Ayaw mong mahawakan kita. Sa aking puso. Matagal na kitang bilang iyong nag-iisang esposo. Ayaw kong ikasama ng loob ang ate ko. Ayaw kong mahirapan ang prinsipe. Prinsipe, pakawalan mo ako. Runner, wala nang mas maraming oras ang lalaking ito. Kung ang dalaga ay hindi magkaanak habang buhay, ang buong buhay niya ay masasira. Nangako akong maghihintay para sa kanya. Sa buhay na ito, siya lamang. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ano ang dapat kong gawin? Mahal na prinsipe. Ginoo. Ito ay paano siya magkakaroon ng marka ng peach blossom? Prinsip. Bakit ang tagal mong bumalik? Wala pa rin balita. Siguradong si Prinsipe. Nakita ang pagtataksil ni Consort Xiao. Nagalit ng todo. Kasalukuyang pinaparusahan siya. Hindi pa rin ako mapakali. Tara, tingnan natin. Palaging mahinahon ang kanyang altesa. Paano siya makakapagpakasaya? Kasama ang pangalawang asawang babae sa Qingfeng Pavilion. Kung malaman ito ng prinsesa,
Zhao, bantay. Prinsesa, nasaan si Kuya Jing? Nahanap mo na ba si Xiao Consort? Bumalik sa Prinsesa Consort. Nakita na nila si Consort Side. Sila at ang prinsipe ay nagpapahinga sa loob. Nagpapahinga. Anong ibig sabihin nito? Sila. Ano ang ginagawa mo dyan? Prinsesa, nasa Kingfeng Building po ako. Magbubukas ako ng silid para sa inyo. Mukhang hindi na tayo makakabalik sa Prince Mansion ngayon. Inang, tatanungin kita. Ang prinsipe at si Concubine Xiao. Ano ang ginagawa sa loob? Hindi pwedeng pumasok, hindi pwedeng pumasok. Inay, hindi pwedeng pumasok. Bumukas ka. Ano ang ginagawa ninyo? Walang galang. Sino ang pumayag na makapasok kayo? Kapatid Jing. Sabi mo, na pumunta ka para kay Xiao. At ganito ka nakarating sa kama. Matapang. Yi, hindi ito tulad ng iniisip mo. Lumabas ka muna. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Ano ang paliwanag? Kaya ang nakita ko ay, ano ito? Sinasabi mo sa buhay na ito, na ako ay, hindi siya hahawakan. Maaari mo ba akong pahalagahan? Xiao Yingran, ikaw na tao, naglakas loob ka pang mangakit. Sa aking kapatid na si Jing, ikaw na tao, lumabas ka dito. Bakit ka nandito? Umalis ka na. Umalis ka na. Lumayas ka. Lumayas ka sa akin. Sobra na. Zhao Xuan. Dalhin ang prinsesa pababa. Tara na. Kaya ko nang mag-isa. Mahal na dalaga. Buwis buhay na babae. Tamang-tama, hayaan mong ang saan ng Kingfeng Tower ay makatulong sa akin ng kaunti. Han Yi, ano ang pakiramdam ng pag-aani ng iyong sariling masamang bunga? Natalo ka. Saan ka pupunta? Mahal na Ginoo, iniligtas mo ako ngayong gabi. Ayaw ko sanang magdulot ng ganitong hindi pagkakaintindihan sa nakatatandang kapatid. Pupunta ako upang ipaliwanag ito sa nakatatandang kapatid. Sobrang galit ko sa iyo, na palaging gustong iwasan ako. Prinsip. Kumusta? Mas mabuti na ba ngayon? Nasugatan ang aking mga mata, kahit na hindi ko makita ang hitsura ng dalaga. Naaalala ko na may marka ng peach blossom sa iyong balikat. Mayroon kang tanda. Inalis mo ang aking lason. Darating ang araw. Tiyak na pakakasalan ko ang dalaga.
Nakita ko lang na nahulog ka sa yelo. Iniligtas kita. Tinulungan lang kita na magpainit. Huwag mong gawing kakaiba ang sinasabi mo. Mahal na Ginoo. Ang marka ng peach blossom sa iyong balikat. Paano nangyari ito? Mula pagkabata, mayroon na ako nito. Ikaw pala ito. 4 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka na ba sa labas ng bansa? May nakilala ka bang tao? Ako ay isang dalaga sa tahanan. Lumaki ako sa kabisera mula pagkabata. Paano ka nakapunta sa labas ng bansa? Ginoo. Ginoo. Nakikita mo ba? Ako. Matagal na kitang sinamahan. Ikaw. Sa wakas, nakikita na kita. Bakit nag-iisip ng kung ano-ano? Yung taong nagligtas sa akin noon ay si Yi. Mahal na prinsipe, mas mabuting hanapin mo na ang kapatid na babae. Huwag sanang magkaalit kayo dahil sa bagay na ito. Wala akong problema. Napakaunawain niya. Dapat ay natutuwa ako. Ngunit bakit sa kanyang mga salita, parang ang bigat sa puso ko. CJ, gagawin ko ang gusto mo. Ang aking pangalawang hakbang ay tinatawag na pag-atake sa isip. Xiao Yingran, gusto kitang pasakitan ng husto. Ginoo Ginang, inutusan ko ang kusina na maghanda ng paborito mong merienda. Kumain ka na ng kaunti. Lumabas ka na. Sinasabi ko na nga sa'yo. Kuya Jing. Akala ko, hindi ka na babalik. Kagabi, nagkamali si Concubine Xiao sa pagkain ng saan na maihalo sa Kingfeng Tower. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Kuya Jing, ikaw ang magiging hari ng hinaharap na dinastya. Basta't nasa puso mo ako. Hindi ako nag-aalala kung ilang tao ang nasa paligid mo. Gusto ko lang ikaw. Maging magkasama hanggang dulo ng buhay. Sa iisang higaan. Sa iisang hukay. Sa puso ko. Matagal ko nang itinuturing na ikaw ang tanging asawa. Jing Jej, anong nangyari sa'yo? Nandito si Ii sa harap mo. Bakit ka? Nag-iisip pa ng ibang babae. Ang buhay na nag-iisa ay ikaw ang nagligtas. Ikaw ay palaging aking asawa. Xiao Yingran, sa buhay na ito, huwag mong isipin na makikipag-agawan ako sa iyo. Puso. Narito na ang mga gulay. Bakit gulay naman to na naman? Gusto ng aming consort na kumain ng isda. Yung ilang isda, para sa prinsipe at prinsesa. Isang consort na hindi paborito. Gusto rin ng isda. Ikaw, kung ayaw mong kumain sa susunod, diretso na lang natin itong ibigay sa aso.
Anong nangyayari? Sa huling 2 linggo, basta't pag bumalik ang prinsipe sa palasyo. Sa Kuwu Hall, iniimbitahan nila ang tao doon. Hindi naman dumarating ang prinsipe sa Chaohua Hall. Kahit ang mga tao sa kusina ay naglakas loob. Namang api sa atin, araw-araw ay nagdadala ng mga panggugulo na pagkain. Ang pagtugon ni Han Yisa, piyesta ng mga ilaw, ay tila napakabatang isip. Inang, nakakatawa pa rin ba kayo? Pumasok ka sa tanggapan ng prinsipe, na may mabigat na tungkulin sa pagpapatuloy ng angkan. Ikaw, ay hindi ba balak agawin ang prinsipe? Simula nang pumasok ka sa tanggapan ng prinsipe, hindi mo ba ito sinubukang agawin? Hindi ba't palaging ang kanyang kamahalan ang nagdadala nito sa'yo? Na para bang ipinasa sa'yo? Dalhin mo ang liham na ito sa silid-aralan. Ibigay mo ito kay Ginoong Prinsipe. Inay, sa wakas ay nagpasya ka ng makipaglaban para sa atensyon. Ngunit sa gabing ito, ay kaarawan ng prinsesa. Siguradong pupunta ang Ginoong Prinsipe. Sa Kiwudyan, ibigay mo lang ang liham na ito. Kay Prinsipe, walang ibang dapat pag-usapan. Naiintindihan mo? Sige na. Maaaring ang mga lalaki ay magdanas ng panandaliang pagsisisi. Ngunit sa paglipas ng panahon, tiyak na mapapagod. Malamig at mahirap. Ikaw ang nagdala kay Rongjings. Sa tabi ko. Xiangling, tingnan mo, kamukha ko ba si Xiao Yingran? Yung mga anak ng mga mayayamang pamilya. Kayo po, kamakailan. Hindi ba't gusto ninyo ito? Ang reyna ay nag-ayos. Mas maganda kaysa sa mga karaniwang anak ng mayayamang pamilya. Na mas maganda, kapag nakita ito ng prinsipe. Tiyak na mahuhulog siya sa inyo. Hindi na maaga. Magmadali kang pakiusapan ang prinsipe na pumunta rito. Opo, inang. Palagi akong nag-aalala na baka may peking tatak ng peach blossom. Mabilis itong nagiging mali. Sa paghihintay na ito, nakarating na si Xiao Yingran. Sa tahanan ng prinsipe. Hindi na ako makakapaghintay pa. Bukas mamaya, papainumin ko siya hanggang malasing. Kasama ko siya sa kwarto. Siguradong walang masusubok na problema. Si Xiao na consort. Ano ang ginagawa niya ngayon? Sabi ng mga alipin sa palasyo ni Huangdi. Araw-araw ay nagbabasa at nagsusulat siya. Uminom ng tsaa at humanga sa mga bulaklak. Walang pinagkaiba sa mga nakaraang araw. Lumipas na ang kalahating buwan mula sa Lantern Festival. At hindi ko siya nakita na lumapit sa akin. Ang babaeng ito, talagang hindi mapag-agawan. Mahal na prinsipe, hindi ba't ito ang inaasahan mo sa kanya? Ginoo, may kailangan po magpatawag sa prinsipe. Pumasok. Nagpapasalamat po ako, Ginoo. Sinabihan po ako ng consort upang dalhin ito. Ipinasa ko po ang liham na ito sa inyo. Ngayong gabi, darating ang malamig na hamog. May nyebe rin. Matulog ka ng mahimbing, prinsipe. Ang iyong amo, may sasabihin pa. Sa prinsipe. Umalis ka na. Prinsip, maulan at madulas ang daan sa labas. Gusto mo bang pumunta sa Q Hall ngayon? Pumunta sa Zaowa Hall. Miss, Ginoong Prinsip, papunta na siya sa ating Zaowa Hall. Tama nga. Pumunta ka. Alam ng alipin. Ang magandang nyebe ay tanda ng masaganang taon. Muli akong bumabati kay Chen-san. Naway magtagal ang inyong kaharian. Pangalawa, naway palagi akong malusog. Tulad ng swallow sa itaas ng beam. Taon-taon tayong magkikita.
Mahal na prinsipe. Ang consort ay nais sumayaw. Tinatawag na sayaw ng panalangin. Ang mga sumasayaw ay kailangang magdaos ng pag-aayuno. Magsusunog ng insenso at maliligo sa loob ng 10 araw. Nagmumungkahi ng pagsasayaw ng nakapaa at nakabihis ng puti sa niebe. Upang igalang ang mga Diyos. Tanging sa ganitong paraan magtatagumpay sa panalangin. Ngunit kung ito'y mapuputol sa kalagitnaan, lahat ng pagsisikap ay mawawala ng saysay. Siya ay para sa akin. Mahal na prinsipe. Ikaw talaga. Naglakas loob kang itulak ako. Akala ko. Ito ay isang panaginip. Dahil tanging sa panaginip lamang, ako makikita ang mahal na prinsipe. Kung gusto mong makita, bakit hindi ka pumunta para hanapin ako? Alam ko na ang iyong mga gawain ay masyadong abala, prinsipe. At kailangan mong samahan ang ate ng prinsesa ng trono. Kahit gaano pa ako kamimiss nyo. Ang magagawa ko lang ay magpasaya sa inyo. Sa pamamagitan ng isang sayaw ng panalangin. Darating na ba si Kuya Jing? Gandang-ganda. Haring Ipo. Ngayong gabi magpapalipas ng gabi sa Hall of Morning Dew. Pero hindi na siya darating. Gandang-ganda. Sa nakalipas na kalahating buwan. Kahit na si Kuya Jing ay, araw-araw siyang pumupunta sa Wushan. Ngunit kasama lang niya akong makipag-usap at kumain. Hindi siya nananatili sa gabi. Xiao Yingran. Ang babaeng iyon na parang Soro. Ano ang karapatan niya? Xiangling, sabi mo nga, baka mahalin ni Jingjeje siya. Hindi na ako mahal. Hindi, Empress. Mahal na prinsipe. Bagong bagay lang ito. Ikaw ang kanyang unang asawa. Ikaw ang nasa puso niya. Xiao Yingran, hahamon kang makipag-agawan sa lalaki sa akin. Ako si Hanii, nangangako ako, na hinding-hindi ka papayagang makaligtas, na hindi ka makakatakas sa kamatayan. Bakit tuwing tinitingnan siya, palaging may ganitong pakiramdam, na parang nakilala ko na siya dati? Ang unang bagay na ginawa niya nang magising siya, pinapahid lang ako ng gamot. Siya pa rin ang kilala ko. Si Rong Jings ba? Ginoo.
Sabi niya kanina bago umalis. Bukas pa daw siya babalik sa Chaohua Hall para tingnan ka. Sa wakas, natapos na ang paghihirap mo at nakamit mo na ang tamis. Hindi pa tapos. Bago nito, kailangan pang huling patayin ang apoy. Patayin ang apoy. Narinig mo ba? Ang kanyang prinsipe ay madalas na nananatili sa likod ng Chaohua Hall. Parang buntis na ang side consort. Narinig ko pa nga. Nag-utos ang emperatrice. Kung si Xiao, ang pangalawang asawa, ay manganganak ng panganay na anak ng prinsipe, ay aalisin ang prinsesa. Mahal na ginang, anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Ako'y narinig na si Xiao consort ay nagdadalang tao. Kung siya ay manganak ng panganay na anak ng prinsipe, ang emperatrice ay magpapalibing sa kanya bilang pangunahing asawa. Hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari yan. Ginoo, si Xiao's Fi, hindi na may iwan. Ang posisyon ng Zheng Fi ay para lamang sa akin. Agad na magpatawag ng albularyo. Tiyak na nais kong ipahamak si Xiao Yingran sa kanyang sinapupunan. Ito ang ipinasabi ko sa maliit na kusinero. Bagong gawa na kakanin. Subukan mo, Xiao Mei. Malambot at masarap sa bibig. Matamis pero hindi nakakaumay. Talagang napakaganda ng kakanin dito, ate. Sobrang sarap talaga. Kaya, Xiao Mei, subukan mo naman itong red date cake. Pagpapalakas ng enerhiya. Pagpapalakas ng dugo. Ina, nagdagdag na ako sa 2 uri ng masasarap na cake na ito. Nang kani-kanyang, walang kulay at walang lasa na halamang gamot. Kapag iniinom ng hiwalay ang 2 ito, ay walang masamang epekto. Pero kung sabay itong inumin, magiging isang uri ng talamak na lason. Sa mahabang panahon, magdudulot ito sa babae ng sakit sa tiyan at lamig, pagdurugo sa ibabang bahagi, at hindi makabuntis. Mas mabuti pang huwag na lang kumain. Anong nangyari? Hindi ba ito ang gusto ni Xiao? Ngipin niya. Maganda naman ang mga pastry dito ni ate. Pero nitong mga nakaraang araw, dahil sa mensahe ni Yu, nagkaroon siya ng sakit ng tiyan. Takot siyang kumain ng sobra nitong pastry. Maaaring magdulot ng hindi pagkaginhawa sa tiyan. Nalaman ko na hindi pala siya buntis. Talagang swerte ko. Sa 2 uri ng kakanin na ito, inilagay ko ang mga herbal na panggamot. Mas makabubuti kung kakainin niya kapag may regla siya. Kung gusto ng ate ko, ipapadala ko na lang ang tao. Aking dadalhin iyon sa iyo. Ayos lang iyon. Salamat, ate. Hindi na ako makikialam, ate. Paalam. Inang, sa ngayon, si Lia, hindi na makabubuntis. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Makabuo ka agad. Para sa prinsipe ang panganay niya. Noong araw, nakamit niya ang pagmamahal ni Brother Jing. Naging prinsesa ng trono. Dahil lang sa pagpapalit, sa taong nagligtas sa kanya. Kung sakaling mabuntis niya ang kanyang anak, isa pang ang libreng tiket sa kamatayan. Han Yi, akala niya pagmamahal ang tunay na damdamin. Nakita ko na ang iyong nakamamatay na kahinaan. Gong Nu, alam mo na, ang 2 piraso ng pastel na ibinigay ng prinsesa. May problema. Bakit ko kinain ng sunod-sunod ng higit sa 10 araw? Kung hindi ka susugod sa tigang na hukay, paano ka makakakuha ng tigre? May sarili akong sukat. Sige na. Dumating na ang prinsipe. Reyna, dumating na ang prinsipe. Sabihin mo sa kanya na ako'y nagpapahinga na. Alam mo ba na ang panlilinlang
ay isang krimen laban sa hari. Ako ay naniniwala na ang prinsipe ay makikipag-ugnayan sa prinsesa ngayong gabi. Tuwing ako'y dumarating, kailangan mong samahan ang prinsesa. Ang aking pangalawang asawa, talagang mapagbigay. Kung ganon, hindi na ako babalik sa Chaohua Hall. Hindi na ako babalik sa Chaohua Hall. Mahal na Ginoo. Hindi ba ikaw ang nag-utos kay Guna umalis? Bakit ka umiiyak? Sa mundong ito, saan ka makakakita ng babae na handang itulak ang kanyang asawa palayo? Ako'y nag-iisip lamang tungkol sa kasalukuyang prinsesa. Parang ako noong bagong pasok sa tahanan. Ako, ayaw kong pahirapan ang aking kapatid. At ayaw ko ring pahirapan ang kanyang kamahalan. Alam ko na pumasok ka sa tahanan ng prinsipe. Hindi ito ang iyong kagustuhan. Ngunit ano ang magagawa ko sa iyo? Sinabi ng albularyo, walang lunas ang ganitong sumpa. Tanging ang pagsasama ng lalaki at babae lamang. Kailangan ng inumin ng prinsipe, siya at ng inang reyna. Inang reyna, Tita Xiangling, pumunta na para kunin ang prinsipe. Hiniling niya sa alipin. Dalhin ang 2 baso ng alak. Sabi ni Ontik Xiangling, ang pulang tasa ay para sa iyong hianan. Ang asul na tasa ay para kay prinsipe. Kuya Jing, matagal na siyang hindi nakarating. Dahil sa abala sa mga gawain itong huli. Naligtaan kita. Sa ilang araw pa, gagawin kong espesyal ang iyong kaarawan. Kapatid Jing, hindi ako yung mga mahilig mag-insecure at maglaro ng mga palaisipan na mayaman na babae. Basta't mahal mo ako, ayos na ako. Tara, mag-inuman tayo. Jing Jage. Sinabi ng manggagamot na maayos na ang aking kalusugan. Mas mabuti na ako ang mag-aalaga sa iyo ngayong gabi. Mahal na Ginoong Prinsipe, may masama na. Bigla ang sumakit ang tiyan ng side consort. Malakas ang pagdurugo sa ibabang bahagi ng katawan. Malapit na siyang mawalan ng malay. Ano ang sinabi mo? Kuya Jing, sabi mo, sasamahan mo ako ngayong gabi. Yii,
Mahalaga ang kalagayan ni Consort Xiao. Kailangan kong tingnan siya. Maghintay ka dito para sa akin. Babalik ako mamaya para sa iyo. Kuya Jing. Bakit? Bakit? Ano bang nangyayari sa akin? Xiangling. 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 Xiangling ah. Reina. 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 Yi, ano ang nangyari sa'yo? Kuya Jing, alam kong mahal na mahal mo ako. Alam kong mahal na mahal mo ako. Gandang-ganda. Gandang-ganda. Kuya Jing, gusto kong magkaanak sa'yo ng panganay na lalaki. Gandang-ganda. Huwag na huwag. Inang. Huwag. Mahal na manggagamot, ano bang nangyari kay Xiang Sfai? Binabati kita, mahal na prinsipe. Sfai inang ay nagdadalang tao. Side consort Nyang, nabuntis na po kayo. Pero, side consort Nyang, nagkamali siyang kumain ng isang lason. Nagdulot ito ng lamig sa katawan. Nagdulot ng pagdurugo at sakit sa ibabang bahagi. Halos manganak na po siya. Gago ka. Ano ba talaga ang binibigay ninyo? Kay Consort Xiao. Haring ama. Consort side. Araw-araw siyang kumakain. Ng dalawang klase ng kakanin na dala ng prinsesa. Ngayong gabi, pagkatapos kumain ng kakanin, hindi mapigil ang pananakit ng tiyan. Prinsip, ang dalawang uri ng kakanin na ito ay walang masama kung kakainin ng mag-isa. Pero kung kakainin ng sabay, magkakaroon ng isang lason. Ang ikalawang asawa ay nakararamdam ng sakit ng tiyan at dumudugo. Dahil dito nga, Prinsip, gusto ng prinsesa, napatayin ang ating side consort. Ano ang ginagawa ninyo? Ako. Noong mga taon na iyon sa labas ng bayan, ang nagligtas sa bata, hindi ikaw. Kapatid na Jing, hindi ka lang nanloko kay Gu. Kahit na brutal mong sinaktan si Xiao Consort at ang anak ni Gu. Nangangalo niya sa isang alipin. Ikaw na pangit. Anak. Yung masamang babae na si Xiao Yingran, kumain ng napakaraming pastry. At mayroon pang anak. Wrong Jings. Sinasabi mong, kinaiinisan mo ang mga babae mula sa mayayamang pamilya na mapanlikha at mababaw. Pero katulad ka rin nila, mga mababaw na lalaki. Gusto rin na, maakit ng kanilang alindog. Kahit na, ngayon ay naging prinsesa na.
Yung babae. Hindi ka ba magiging biyas? Hindi. Mahal mo pa rin si Xiao Yingran. Dahil ikaw ay isang walang pusong lalaki. Umalis ka. Tawagin nyo. Tanggalan ng titulo ang prinsesa ng Han. Itapon sa malamig na palasyo. Hindi makakalabas hanggat walang utos. Jing Jage, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Mahal na mahal kita. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ran'er. Ranru. Nagising ka na. Prinsip. Kumusta? Masakit pa ba? Mahal na prinsipe. Ganyan ba ang pagtrato mo sa bawat tagapagligtas? Napakamahigpit mo. Ako ang may kasalanan sa iyo. Nakapagpataw na ako ng parusa sa angkan ng Han. Hindi na siya makakasakit sa iyo. Si Ran, ikaw ay nagdadalang tao sa panganay ni Gu. Gusto ni Gu na ikaw ay itakda bilang prinsesa. Pagkalipas ng 10 araw, magpapakasal tayo. CJ, naghihintay ako, haring anak. Ang pagmamahal ng lalaki, parang hangin ang pag-alis at pagbalik. At ang gusto ko, ay nakatayo sa pinakamataas na lugar. Mahal na prinsipe, ang prinsesa ay uminom ng kasal na inumin. Hindi maghihiwalay hanggang sa pagtanda. Pagmamahalan na walang pagdududa. Anak, ikaw na ang magiging prinsesa ko. Hanggang sa susunod na araw, Maharlika, hanapin ang tagapagligtas. Hindi ko alam kung ako ba ay magtatapos tulad ni Ginoo Han. Hindi. Ang alam ko lang ay pahalagahan ang mga tao sa harap ko. Bagamat hindi alam ng nag-iisa kung ano ang nangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, yung taong nagligtas sa akin noon. Si Xiao Yingran, mamatay ka na. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Bakit? Bakit mo ako sinagip? Alam ko. Ayaw mo talagang manatili sa tabi ko. Ngunit, mahirap labagin ang utos ng langit. Gusto ko lang sanang itanong sa iyo ang huling tanong. Xiao Yingran, ikaw ba ay nagkaroon ng tunay na damdamin para sa nag-iisa? Minahal mo ba talaga siya kahit kaunti? Ako. Your Highness. Your Highness. Kumusta? Mas mabuti na ba ngayon? Ang dalaga ay nagbigay ng sarili upang alisin ang lamig sa akin. Sa darating na araw, tiyak na pakakasalan ko ang dalaga. Nakita ko lang na nahulog ka sa yelo.
Iniligtas kita at tinulungan kang magpainit. Huwag mong gawing kakaiba ang sinasabi mo. Ang taong nagligtas sa iyo noon. Ako ito. Ako ang nagligtas sa iyo noon. Ako ito. Nagkasundo tayo, na palaging magkasama. Bakit wala akong maalala? Hanggang ngayon, tingnan mo ako. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Mahal na prinsipe. Taon ng Chongwei ika-13. Umupo sa trono ang prinsipe na si Rong Chaoyu. Iginagalang ang kanyang inang si Xiao bilang emperatris. Sa parehong taon ng Setyembre, pumanaw ang emperatris. Kasama si Crown Prince Rong Jings. Sa paglilibing sa Mingtom. Tingnan mo ako. Buksan mo ang mata mo at tingnan mo ako. Sabihin mo sa akin agad na hindi ito totoo. Ito ay ang... Ako ay hindi naging Empress Dowager. Natutulog na ng buong puso. Ito ay ang palaasugan ng prinsipe. Bumalik ako sa mag-asawa kay Rong Jings. Noong gabing naging pangalawang asawa ni Lian Qiao. Lian Qiao, nasaan ka? Prinsipe, totoo bang ikaw ito? Rong Jings. Totoo bang ikaw ito? Xiao Yingran. Kahit hindi mo mahal si Gu. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan pa. Ika-4 na taon na ang nakalipas. Nakarating ka na ba sa labas ng bansa? Akala ko. Ito ay isang panaginip. Bakit kapag tinitingnan ko siya, parang may pamilyar na pakiramdam?